Sa Panamaw, Sulu, isang kakaibang banding ng sundalo at musang ang nadatnan ko. Dahil ang tumatayong tatay o magulang ng batang musang na ito, isang sundalo. Hoy! Umihi! Basa ba? Uminit! One of the best bird hunters, no matter how tiny they are. So they use this kind of posture to stalk their prey. Nakajackpot na sana ang little egret o tagak sa nahuling malaking isda. Pero ito pa yata ang magiging dahilan ng kanyang kamatayan. Sa gubat, may mga cute na residente. Mabalahibo at mukhang maamo ang mukha. Pero ang katangian na ito, ang rason para malayo sila sa kanilang magulang. At pati na rin sa natural nilang tahanan. Paamoy-amoy, patulay-tulay sa mga sanga ng puno habang wala pa ang kanyang nanay. Malayang naglalaro ang batang musang dito. Malawak ang kanilang natatakbuhan. Pero sa kanyang pagliliwaliw, napalayo na ang batang musang sa kanyang tirahan. Dahil sa loob ng kanilang teritoryo, may iba na rin palang nakatira. Kahati na rin kasi nila sa gubat na ito ang mga tao. Hindi na niya mahanap ang pabalik sa kanyang natural na tirahan. Hanggang sa tuluyan na siyang nawala. Sa liit ng batang musang, kailangan pa rin niya ng aruga at gatas ng kanyang nanay. Sa sitwasyong ito, vulnerable ang maliit na musang sa kahit anong banta. Pwede siyang mapahamak, makain ng predator tulad ng ahas, ibon at aso. Pwede ring may biglang may sumagip sa kanya. Sa Panamaw, Sulu, isang kakaibang banding ng sundalo at musang ang nadatnan ko. Dahil ang tumatayong tatay o magulang ng batang musang na ito, isang sundalo. Ang anak-anakan niyang musang ay pinangalanan niyang George. Ang routine ng mag-ama nagsisimula pagputok pa lang ng araw. Parang ganitong oras mang umaga is basta pagising bago magkape, timpla na ng gatas niya. Hi, sir. Sir, good afternoon, sir. Oh, good afternoon. Hi, Doc Nielsen po. Yes, sir. Oh, look at this. So, mukhang na-tame nyo ito. Yes, sir. Kasi nung binigay sa amin ng civilian yan. Nung mga bata pa siguro, sir, mga weeks pa lang. Prutas ang pinapakain ni Oliver kay George. Pero mas paborito rin daw ni George ang tinitimpla niyang gatas. Sinubukan ko ring bigyan ng gatas si George. George. Kinakagat-kagat niya. Pagkagat niya, may lalabas na yung gatas. Yes, sir. No? Uy, busog na busog siya. Minabuti ko na ring i-check up ang batang musang at bigyan ito ng vitamins. We will give it some vitamins and deworming.
So, ilang months na ito sa inyo? Bali, 2 months na sir. Okay. So, paano napunta sa itong baby na civet cat? May tropa ako sir na na that time naka-checkpoint. Diyan sa may harap namin. Binigay sa kanya kasi hindi daw nila kayang alagaan. Pero hindi habang buhay, maliit o maamo ang isang musang. So, sir, kailangan mong hawakan ito kasi gagamutin natin siya. Hello, George. Napaka-gentle nitong si George. We're gonna give it some vitamins, ano. Paano ang gagawin nyo pagka tumanda na siya? Ayun yung hindi pa namin na concept na Hindi nyo pa na-figure out, yes, ano? Marami na akong nasaksihan na naging agresibo ang mga musang noong lumaki na sila. Naging matapang sila kahit sa sarili nilang tagapangalaga. Habang sinusuri ko ang batang musang, Oy! Umihi! Basa ba? Uminit! Kaya pala uminit yung likod ko. You, George, ha? kapag masyadong matagal na ang isang hayop sa maliit na kulungan, nagkakaroon sila ng zoocosis. Isa itong sakit kung saan inuulit-ulit nila ang isang gawi o behavior tulad ng pacing o excessive licking. Sinubukan mo na ba parang palaruin sa labas? Naggalan kasi dito sir yung kuwan namin, yung aso. So dapat ito isasama mo muna dyan sa medyo sa gubat. Get him familiarized with the forest, ano. Walang pasilidad ang sulu sa pwedeng kumupkop sa mga nare-rescue wildlife. Pagdating po naman po sa mga protocol po natin sa mga naghahalaga ng wildlife, ina-assess po ng opisina natin yung status po ng mga wildlife. Sinasabihan na lang po namin na ingatan na lang po sila, pero in-encourage po din ng opisina natin, mas maganda i-release sila sa wild kasi doon naman talaga sila dapat manirahan. At dahil maliit pa si George, dito na muna siya sa piling ni Oliver. Pero paalala ng mga eksperto, maging maingat sa pag-aalaga ng hayop lalo na kung galing ito sa wild. Pwede kasi silang pagmulan ng zoonotic diseases o sakit na pwedeng mapasa sa tao na galing sa hayop tulad ng rabies. Try to be very cautious about interaction with wildlife is because there's a lot of unknown in terms of zoonotic disease transmission. But what we know is the potential for, say, civet has the capability to transmit SARS virus. And that means possibly other SARS-CoV viruses. Malaki ang tsansa na mabuhay at lumaki si George dahil sa pag-aaruga ni Oliver. Totally alaga talaga ma'am na parang nagpapatanggal kwan din. Patanggal stress din. Continuous pa rin ma'am na alagaan habang makakaya pa may time na alagaan siya. Sa pagbibigay oras sa batang hayop na nangangailangan ng tulong ay isa ring sakripisyo. Patunay din ito ng kahalagahan ng coexistence sa pagitan ng tao at wildlife. Umaga na naman. Nagmimistulang paliparan ang ilog na ito sa dami ng mga ibon na pumupunta para maghanap ng pagkain. Kanya-kanya sila ng diskarte sa panguhuli ng isda. Ang iba, idinadaan sa laki, habang ang iba, sa liksi. Lahat sila target na makahuli ng pagkain ngayong araw. Pero kung minsan ang mga ibon mismo ang target ng mga panghuhuli. Karaniwan yung mga ibon kasi, sila yung biktima ng hunting. Kinukuha sila para gawing pets, para kainin, tinda. Pero it would have been nice if we get to know them closer and observe them as they hunt. Yung sila naman yung nag-hunt for their survival. Kaya pumunta kami dito sa may San Fernando, La Union para obserbahan dito sa isang niche area dito
which is a bird sanctuary within the city. Ang common kingfisher o salaksak nagpapahinga muna sa sanga ng puno. Maya-maya pa, lumipat ito ng pwesto. Ang nilipatan niya, nakausling kahoy sa gitna ng ilog. Tumataas na kasi ang araw. Oras na para manghuli ng isda na magiging umagahan niya. Sinipat-sipat niya ang mga isda sa ilalim ng tubig. Pero parang hindi pa rin siya kontento rito. Mula sa pwestong ito, mukhang mas marami na ang isda rito. Ilang sandali pa. Bullseye! Isang maliit na isda ang nahuli niya. Pumapalag pa ito kaya inihampas-hampas niya muna ang isda sa sanga ng puno. Ang dami naming kingfishers na nakuha. They're very tiny, colorful birds na with slender long beaks. So yung features nitong mga makikita mo may mahabang beak, tapos malaking ulo, maliit na neck. These are special features ng ibon na ito to make them more hydrodynamic so that when they come and hunt for fish na nado sa tubig, less yung impact nila sa tubig, more chances of getting the food. Bukod dito, mayroon din silang third eyelid na nagsisilbing goggles na nakakatulong sa kanilang makakita sa ilalim ng tubig. Galing, no? Talagang ultimate. One of the best bird hunters, no matter how tiny they are. Kaya wag nating ismulin yung mga kingfishers kasi kahit maliit sila, very notorious. At saka mabagsik yung kanilang hunting skills. Yung ganun na behavior ay typical sa mga nagliligawan na mga ibon. Nagbabaw sila, tapos naghahabulan, tapos nagsusubuan. Yun yung courtship behavior. For us to be able to see them together as if communicating, it's probably a mating sign or mating call. Katulad ng kingfisher, small but terrible din ang blue-tailed bee-eater o pirik-pirik. Mula sa kable kung saan siya nakakapit, pinagmamasdan niya ang dalawang tutubi sa ibaba. Walang kamalay-malay ang dalawang tutubi. Nang biglang iba naman ang style ng mga tern o kanaway. Iniikutan nila ang tubig sa paghahanap ng isda. Kapag meron na silang target, bubuelo sila sa himpapawid at saka susugod papunta sa ibabaw ng tubig. Ang isang ito, hindi tumitigil hanggat walang nadadagit na isda. Maya-maya pa, sa wakas, nakakain na rin siya. Ilang oras nang naghahanap ng pagkain ng little egret o tagak. Halos libutin na niya ang buong ilog sa paghahanap ng makakain. Wala siyang pagod sa pagtuka at pagpadyak
para makahuli ng isda. Yung mga little egret na ito, kapag naglakad, they're straight bodies, long-legged, yung neck nila talagang erect. So they use this kind of posture to stalk their prey. Yung mga maliliit na isda na naandun, and they will slowly creep to them para kapag malapit na sila, tansyado na nila yung pwesto nila, tsaka sila susunggap ng mabilis. Pero may problema. Dahil bata pa ang tagak, hindi pa siya sanay na manghuli ng sariling pagkain. Ilang oras na ang lumipas. Wala pa rin siyang nahuhuli. Ilang sandali pa, isang malaking tilapia ang nahuli niya. Ilang beses itong dumulas sa kanyang tuka pero hindi nagpatalo ang tagak. Unti-unti niya itong ipinasok sa kanyang bibig. Sa sobrang laki ng tilapia, hindi ito magkasya. Pinipilit niyang lunukin ito pero nahihirapan siya. Nagsisimula na siyang mabilaukan at maubusan ng hininga. Hanggang sa wala nang nagawa ang tagak kung hindi iluwa ang isda na pinaghirapan niyang hulihin. Pero never say die ang motto ng tagak. Hindi pa rin ito tumigil sa paghahanap ng pagkain. Ilang saglit pa. Sa wakas, nakahuli rin ng maliit na isda ang tagak. Nice. Dami natin mga nakita, mga kingfisher. May mga nakita rin tayong mga egrets at mga heron na naandito. So yung birders would just come here, sit down, get their cameras out, and just observe the reactions or yung mga behavior ng mga birds. Isa sa mga bird watcher na madalas pumunta rito, si Alvin. Bata pa lang daw, nakikita na niya ang iba't ibang mga ibon sa kanilang bayan sa San Fernando. Dahil dito, nahilig siya sa mga ibon. Pero sa halip na hulihin at gawing alaga, mas pinili na lang niyang panoorin sila sa wild at kuhanan ng picture. There's no word to define it. Pero for me, it's priceless kasi lalo na pag migratory bird yung na-picture mo na hindi mo ina-expect na makikita mo, not common or hindi mo madalas makita dito. As a hobbyist or as a bird watcher, ang magiging collection mo dito is yung list mo of birds. Dahil sa dami ng mga ibon na makikita sa La Union, naglungsad ang Department of Tourism sa probinsya tungkol sa bird watching. Right now, we are offering bird guiding po dito sa La Union. So if you are a birder or basically an enthusiast or if you want to start birding, you can find us here in La Union and we can accompany you going to different sites and check those birds available here in La Union. Pero kahit na aktibong isinusulong ang birdwatching sa La Union, hindi pa rin daw nawawala ang mga nanghuhuli ng ibon para gawing alaga at ibenta. Pero siguro dahil sa kultura na rin natin noon, kaya meron pa rin ginagawang pets. Naguhuli sila, naglalagay sila ng mga traps, especially doon sa mga bulubunduking areas dito sa La Union. Kinukulong nila, they create handmade cage, tapos doon nila nilalagay. Do alam naman nila, pinapakain naman ng nila, pero yung survival kasi minsan ng mga birds na captured at wala sa wild ay yun nga, namamatay lang sila. Nakakatuwa din yung mag-obserba ng ibon. Even if you feel like you're just passing time, but observing as they hunt, parang para ka din nag-people watching in a way. But in a very serene and quiet place like this. Otherwise, you won't be able to appreciate it. Hindi ba't mas masayang panoorin ng mga ibon na nasa hipapawid kaysa sa mga kulungan? Sana, hayaan na lang natin sila na makahuli ng pagkain at mabuhay. Kaysa tayo mismo ang manghuli at magkulong sa kanila. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild.
Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.